Annyeonghaseyo, Yahoo! Ito na yung current situation ng box natin ngayon. Tara at ilagay pa natin ang iba pang nabili ko na ilalagay ko sa box. Ayan na nga at malapit nang mapuno. Kailangan ko na itong tapusin para masara ko na ang box bago pa man ito maabutan na expiration date. Busy Janice nyo dahil ako lang lahat ang gumawa nito. Wow! Kaya di ko na detalyado ang pag-prepare sa box at binuo ko na siya agad at nilagay na lahat ang mga ipapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Heto at pagod ang auntie nyo last time pero laban lang ng laban kahit wala namang kalaban. Seriousness is next to craziness, Charis. As usual, mga same pa din ang mga pinapadala ko sa kanila dahil paborito nila, especially ng mga bata. Ayan. Itong KitKat naman is paborito ng anak ko. Sabi pa niya, ayaw daw niya ipadala. Sabi ko naman, bumili na lang tayo next time. Masaya ako dahil continuous ang pagbibigay ko sa pamilya ko kahit papaano. Miss ko na rin nga sila. Miss ko na rin ang Pilipinas. Hindi pa kami makauwi kasi nag-aaral pa kasi ang anak ko. Kaya hindi niyo siya makikita sa mga videos ko. Aha! Hope next time makauwi na talaga kami. Keep on manifesting lang tayo. Sana malakas ako kay Lord. Amen. Minsan nakakamiss din ang anak ko pag nagpapabox ako. Lagi kasi siya naglalaro at nilalagay niya mga toys niya sa box. Makulit siya pero nakakamiss din kahit nasa school lang siya. Dati pumapasok pa yan sa loob ng box, kunwari nagka-camping daw siya. I'm here! Bilis lang talaga ng panahon at lumalaki na sila. Sobrang bilis ng panahon na hindi mo talaga mamamalayan. Sa susunod niyan ay dalaga na yan. Speaking of bilihin, kahit out of topic siya dahil nga nanalo yung presidente ng Japan sa eleksyon, sabi niya magmumura daw ang tax sa mga bilihin, lalong-lalo na sa pagkain. Good news din yan dahil importante rin talaga ang pagkain. Lahat dito mahal na sa Japan, kahit papaano ay may mga bagay naman na magbabago at makakapag-benefit ang mga mamamayan na naninirahan sa Japan. Yes. Ngayon, medyo malamig pa dito sa Japan pero hindi tulad ng buwan ng December at January. Talagang sobrang lamig dahil madalas may niebe. Buti na rin dito sa Nagoya, hindi makapal ang niebe. Di tulad sa ibang lugar. Kaya minsan nakakatamad lumabas pero halos everyday din ako lumalabas kasi nga hinahatid ko yung anak ko sa school. Kaya nakapang-ayos pa ako na ganito. Then after kung ihatid yung anak ko ay diretso na ako sa paggawa ng box. At pagkatapos tsaka pa lang ako kakain at gawin yung mga gawaing bahay. Pagdating talaga sa multitasking ay naku, winner na me. Sinasabi ko na rin to sa mga nauna ko ng vlog na madalas sa iba-ibang supermarket or mall ako or kami bumibili, depende, hindi lang sa Donkey. Kung may nakita kaming mura is bibili na talaga namin kasi mabilis lang din maubos yung mga mura nila. Hindi lang sa Donkey, sa mga drugstore or sa mga yung mga mura na shop dito na talagang dinadayo pa ng mga foreigner na talagang suki na talaga sila na halos ayun everyday grabe yung dagsaan talaga yung mga tao. So yun naman is madalas malayo na yun, so dinadayo pa namin yung mga ganon talaga para makarami kami at makamura din. Well, nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nga binibless ako, kami ng pamilya ko. At syempre, sinishare ko rin yung blessings na binibigay sa amin. Hindi lang sa pamilya ko at silent lang din ako na nagsishare sa mga kakilala ko. Yon. So, syempre, hindi naman palaging sagana at talagang kayod talaga dito sa Japan. Yes. Hindi rin naman kami mayaman. Tama lang, sakto lang. Kasi grabe yung mga bilihin at mga bills dito sa Japan. Kaya yung iba ay grabe yung sakit sa ulo nila kasi grabe, parang nagtatrabaho na lang sila dahil sa bills, sa tax. Ayan.
Para kanino ka bumabangon everyday? Para doon sa mga bills at tax kasi grabe ang mamahal. Hindi din kasi pwedeng hindi magbayad kasi nga yun sa mga visas nila, especially sa mga foreigner na nandito sa Japan. So, yun talagang sobrang stricto ng Japan in terms of that. Kaya talagang on time yung iba na nagbabayad talaga ng mga bills nila at mga responsibilidad nila, especially yung mga permanent na dito sa Japan. Kaya sa mga gustong mag-abroad at pumunta dito magtrabaho sa Japan, dapat i-ready nyo talaga yung sarili nyo. Hindi ko naman kayo dinidiscourage pero mahirap talaga. Work is life talaga sila dito. So that's all for today. So we're done putting all the items na ipapadala sa Pilipinas and meron pa siyang konting kulang pero sige, dadagdagan natin at pupunuin natin yan. Ito na yung mga naipon ko. So, mga ilang months ko din tong inipon para dumami. At, ayan. So, lahat yan, mga affordable lang na nabibili kong saan-saan. So, ayun. I hope masiyahan sila nito at sana mag-enjoy. Lalo na yung mga bata. And I'm also thankful kay Papa God dahil sa mga blessings na natatanggap natin. So, ayun, kasi sharing is caring. So, I hope sana mapuno ko na agad ito at para mapadala na doon sa Pilipinas. So, ayun. So, thank you so much for watching and sana nasihan kayo sa vlog natin for today. And don't forget to subscribe, like, and you can put your comment down below. So, until next time, see you again for another vlog. Bye! Matane!